Simula ngayon, dito ka na sa amin. Dito ka na lalaki at kakalimutan mo na yung papa mo. Ibubulong niya lang yun sa hangin. Tapos masasaktan na yung biktima niya. Pinaghahandaan ko na yan! Dahil heto na talaga ang katapusan ng lahat na gusto kong mangyari sa'yo! Matindi ka bang maghigante kapag naaargabyado? Isa ka bang palaban at hindi pumapayag matalo sa kahit anong laban? Bata pa kasi ako noon. May sumira na sa buhay ko at nabalikan ko ang mga taong yon sa hindi ko naman inaasahang pagkakataon. Pero handa na rin akong maningil. Magandang araw pala muna sa lahat ng mga nakaabang ng kwento ngayong tanghali. Ganon din po sa inyo Miss Clar at Sir Jay. At upang lubos na maunawaan ng lahat, ako nga po pala si Nina. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Mama Ira, saan po ba tayo pupunta? Kanina pa po tayo naglalakad eh. Malayo pa po ba tayo? At saka, ano po ba yung ipapakita mo sa akin? Balik na lang po tayo kasi baka hinahanap na po tayo ni Papa dun eh. Alam mo Ninya, simula ngayon huwag mo na akong tawaging mama ha? Hindi naman kita anak eh. Po? Bakit naman po si Marlon tinatawag niyang Papa yung Papa ko? Di ba po hindi naman siya anak ni Papa? Simula ngayon magiging anak na siya ng Papa mo. Papalitan namin yung apelyido niyo ng apelyido ng Papa mo. At magiging nag-iisang anak na lang namin siya. At simula ngayon, hindi ka na niya magiging anak. Po? Teka lang naman po. Hindi naman po pwede yun. Ano ka ba naman? Syempre pwede yun, no? Ayaw ko kasi na meron kaming kahati sa yaman niya. Ako yung asawa niya ngayon at patay na yung mama mo. Siguro, ihahatid na lang kita sa mama mo, no? Kaya kailangan na talaga kitang patayin ngayon dito, Ninya. Papatayin po, Mama Ira. Oo, wag po. Kapag ginawa niyo po yan, makukulong po kayo. Yun ay kung malalaman nila. Kaso paano nila malalaman yon? Tayo lang naman ang nandito. Hindi ka naman makakapagsumbong kung patay ka na. Mama? Teka lang po. Ano pong gagawin niyo kay Ninya? Marlon? Bakit ka nandito? Sinusundan mo ba kami? Ano po ba kasing gagawin mo kay Ninya, Mama? Tsaka bakit ka po may kutsilyo? Sasaksakin niyo po ba siya? Mamamatay po siya niyan. Oo, papatayin ko na siya. Dahil hanggat buhay siya, maghihirap tayo. Magugutom tayo. Tayo ang mamamatay, Marlon. Opo, hindi ko po kayo maintindihan, Mama. Kaya umalis ka na dyan. Dahil hindi mo naiintindihan to eh. Umalis ka na. Aray ko po. Ma, wag naman po. At saka, may pera naman pong binibigay si Papa sa inyo ah. Bakit naman po kayo maghihirap? Umalis ka nga dyan, Marlon. Huwag ka nga humarang dyan. Ano ba? Ninya, lumayo ka na kay Mama. Mama, ba't niyo po ba itong ginagawa kay Ninya? Ano ka ba naman, Marlon? Hay, ikaw nalintik na bata ka. Lumapit ka nga dito, Ninya. Kailangan mong mamatay. Kailangan mong mamatay. Halika dito. Marlon, ano ba? Bitawan mo ako. Isa! Ninya, takbo na. Magtago ka muna. Dapat hindi ka niya makita. Pero Marlon, saan ako pupunta? Gubat na to eh. Sasabihin ko kay Papa. Tapos ipapahanap kita dito. Basta lumayo ka muna kay Mama. Hindi mo siya pwede patakasin! Hindi mo siya pwede patakasin! Ano ba? Ninya, sige na. Tumakbo ka na. Ma, ano po ba? Huwag niyo na po hapuli si Ninya. Hindi siya pwede makatakas! Ay! Ay, Ninya, bumalik ka dito! Mama, ang sakit po nun, Mama. Nang lumingon ako ay nakita kong may sugat si Marlon sa palad niya. Para bang sinugatan niya ang sarili niya para makakuha ng atensyon ng mama niya. Ako naman, umiiyak na tumatakbo palayo sa kanila. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hanggang sa hindi ko na naririnig ang boses nila. Pumasok ako sa mas makahoy na lugar at nagtago sa isang puno. Pero pansin kong wala nang nakasunod sa akin.
Papa. Papa, tulungan mo po ako. Ang sama-sama ng bago mong asawa. Bakit mo ba kasi siya inasawa? Ang sama-sama naman ang ugali niya eh. Kunin mo na ako dito, Papa. Gusto ko nang bumalik pero natatakot ako eh. Ano bang gagawin ko? Saan na ba ako pupunta? Uy! Ala! Teka lang, ahas! Hindi ako masama, wag mo ako sasaktan! Teka lang, ahas! Aray! Aray! Papa! Papa, tulong po! Kinagat ako ng ahas! Aray ko! Ang sakit! Nahihilo na ako! Pa! Tulong! Mabilis umakyat sa katawan ko noon ang kamandag ng ahas at nawalan ako ng malay dahil doon. Nang magising naman ako, sobrang hina ng katawan ko at madilim na rin ang paligid. Ibig sabihin, gabi na at takot na ako noon. Sinikap kong bumangon at lumakad, pero sobrang bigat ng pakiramdam ko at nagugutom pa ako. Saan ba ako pupunta nito? Natatakot na ako dito ah. Sino bang tutulong sa akin dito? Tama na. Huwag niyo na akong takutin oh. Masama pa yung pakiramdam ko. Hindi ko na yata ito kaya. Tulong! Tulungan niyo po ako. Natatakot na po ako dito. Tulong! Aba, saan ba galing ang batang ito? Ineng, ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo dito sa kagubatan? Tulungan niyo po ako, Lola. Tumakas po kasi ako eh. Gusto po akong patayin ng bagong asawa ng papa ko. Ano pong gagawin ko? Ano ka mo? Gusto kang patayin ang asawa ng papa mo? Abay, pambihira naman yan. Napakabata mo pa para maranasan yan. Hindi po alam ng papa ko na nandito po ako. Hindi ko na po alam ang gagawin. Nako naman, kawawa ka namang bata ka. Halika, sumama ka na sa akin. Dadalhin kita doon sa bahay. Teka, abay, ang init mo ah. May lagnat ka pa yata. Pero huwag ka mag-alala. Gagamatin kita doon sa bahay, halika na. Sumama nga ako sa matandang yon. Kahit nahihilo ay sinikap kong sumunod sa mga hakbang niya dahil hawak-hawak niya ako sa braso. Nang mapunta na kami sa bahagi na natatamaan ng maliwanag na buwan, mas dun ko nakita na matanda na talaga siya dahil nga sa tungkod niya. Saan ka ba talaga galing? Dinala ka ba dito ng bagong asawa ng papa mo? Opo. Sabi niya po kasi may ipapakita lang po siya sa akin eh. Pero kanina po ang sabi niya sa akin, kailangan ko na raw pong mamatay para makuha nila yung pera namin. Tapos si Marlon na raw po yung magiging anak ng papa ko at hindi na daw po ako. Pwede po ba yun? Ay nako, biktima ka pala ng ganid na madrasta. Yung si Marlon ba? Sino ba yon? Kapatid mo ba? Hindi po eh. Anak po siya ng bagong asawa ng papa ko. Bakit ba kasi nag-asawa ng iba ang papa mo? Nasaan na ba ang mama mo? Patay na po kasi siya. Na-aksidente po. 2 po kami nun pero nabuhay pa po ako. Pero ito po may peklat po ako sa ulo. Grabe naman pala yung bagong asawa ng papa mo. Kung sa bagay, marami kasi talagang ganon. Nga pala, ano bang pangalan mo? Nakalimutan ko kasing itanong kanina eh. Ako po si Nina, Lola. Kayo po? Lola Guana. Lola Guana na lang ang itawag mo sa akin ha. Maraming salamat po, Lola Guana. Walang anuman, Ineng. Alam kong kailangan mo ng tulong, lalo na sa edad mong yan. Dapat nga sa'yo naalagaan muna. Pero ginawan ka naman ng ganyan. Hayaan mo yung mga taong yan na hindi gumawa ng maganda sa'yo. Ang importante ngayon ay ligtas ka na.
dahil nakita na kita. Konting lakad na lang ang ginawa namin noon hanggang sa nakarating kami sa isang kubo. Nagliliwanag ang lampara sa loob nito at pagpasok namin, bumungad agad sa akin ang dumudugong karne sa ibabaw ng lamesa at may matandang nagkakatay roon. Oh, ano yung dala mo? Bata ba yan, Guana? Hindi tayo kakain yan. Sus, ikaw naman oo. Tao yan eh. Ano ba namang pinagsasasabi mo dyan, Rambo? Sino ba nagsabi na kakainin natin ito? Kasi naman, bakit ka kasi may dalang bata? Saan mo ba dinukot yan? Aba, hindi ko ito dinukot. Makinig ka muna kasi sa sasabihin ko. Ito kasing batang ito, nawawala. Nawawala? Oh, bakit ko naman nakikita? Napaka-pilosopo mo talaga, matanda ka. Kung maling salita yung nawawala, di naliligaw. Ay, nako. Nakita ko kasi ito sa gubat na pag-gala-gala. Umiiyak at naghahanap ng papa niya. Oh, sa gubat? Ganitong oras ng gabi. Abay, mabuti na lang hindi siya nakita ng ibang aswang. Ano po? Aswang po? Oo, aswang. Marami aswang dito, Ineng. Ikaw naman talaga. Masama pa ang pakiramdam ng batang to. Huwag mo munang kwentuhan ng ganyan para hindi matakot. Iha, halika muna dito ha. Maupo ka. Hindi kasi ako maalam sa pagtansya ng lasa ng pagkain At wala pa kaming asin dito. Ayos lang ba sa'yo yung inihaw na karne? Oh, ito meron kaming baboy. Lulutuin lang ito sa bagay. Ayos na ito. Wala rin kaming bigas dito. Kahit ano na lang po, basta po makakain. Aba, ayos pala itong batang ito hindi maarte sa pagkain. Aba, Iha, madali ka lang maaalagaan dito. Hindi na mahirapan yan, Lola Guana mo. Ay, oo nga pala niya. Siya pala si Lolo Rambo mo, ha? Ninya pala yung pangalan niya. Abay, napakaganda naman pala. Pero halatang hindi maganda yung pakiramdam niya na. Guana, pakigamot mo nga muna. Talihan mo ng dahon-dahon yung ulo niya tapos pakainin na. Siya sige. Ikaw na muna ang magluto ng pagkain niya, ha? At ako ang kukuha ng gamot. Ay, nako. Magpalit na nga lang tayo, Guana. Ako na nga lang maghahanap ng gamot niyan. Tapos ikaw na magluto ng pagkain niyan. Kasi baka mamaya luto na para sa akin. Pero hilaw pa pala para sa kanya. Kung gano'n bahala ka na nga. Siya sige na. Umalis ka na. Bagong-bago sa akin ang pamamaraan ng dalawang matandang yon sa lahat ng bagay. Hindi ko maiwasang matakot at malito sa kung bakit nagluluto sila na parang walang alam sa tamang lasa ng pagkain. Tahimik lang akong nanonood sa sofa noon na iniintindi ang bigat ng katawan. Sa totoo lang, sa bawat sandali na naaalala ko yon, nasasaktan ako. Dahil nakikita ko yung sarili ko dati na sobrang nakakaawa, pero pinipilit na magpakatatag. Kaya kahit nakaupo ako sa simpleng sofa na yon, hindi ako umiiyak. Makalipas naman ng ilang sandali, naluto na nga ang nilulutong karne ni Lola Guana. Si Lolo Rambo naman noon, nakabalik na rin dala ang mga dahon-dahon na nakuha niya mula sa labas. Oh, Ninya, ito kumain ka na muna ha. Siguro naman para sa'yo may lasa na yung karne kahit papaano, ano? At saka ito, lagyan mo na rin ng kalamansi Iha yung karne para kahit papaano may panlasa ka. Pasensya ka na ha. Wala talaga kaming asin dito ng Lola Guana mo Po? Bakit po wala kayong asin? Kasi ayaw namin ng maalat. Siya sige na, kainin mo na yan. Kapag hilaw pa, sabihin mo lang sa akin ha, at lulutuin ko ulit. Pero dahil din sa gutom, kinain ko na lang ang karning yon. Hindi ko na alintana ang lasa nun. At pagkatapos kong kumain, inasikaso agad ako ni Lola Guana
para magamot ang dinaramdam kong lagnat. Talagang inaalagaan nila ako nung gabing yon at binigyan nila ako ng matutulugan. Kinabukasan naman, nagising akong magaan ang pakiramdam. Inalis ko ang mga dahon-dahon na nakatali sa ulo ko at saka ako bumangon. Pagkalabas ko naman ay bumungad sa pang-amoy ko ang lansa sa kusina. Malamang dahil sa baboy na kinatay kagabi. Oh, Ninya Ineng! Gising ka na pala. Kumusta na yung pakiramdam mo? Masakit pa ba yung ulo mo? Hindi na po, Lola. Maraming salamat po, ha? Mabuti naman kung ganon. Halika na. May pagkain na akong inihanda para sa'yo. Lola, pwede niyo na po ba akong ihatid sa amin? Dun sa papa ko po. Sa papa mo? Nako, Ineng. Hindi ko kasi alam kung saan ang bahay ninyo. Alam mo ba kung paano bumalik doon? Hindi po Kung hindi mo alam, lalo naman ako. Pero hayaan mo. Sa lugar na ito merong kapitan. Susubukan ko siyang kausapin, ha? Para tulungan kang makauwi. Oo, sige po, Lola. Maraming salamat po, Tulad nga ng sabi niya ay bumaba kami mula sa bundok at akay-akay niya ako papunta sa barangay hall ng lugar na yon. Pagdating roon, halos lahat ng mga taong naroon naalarma nang makita si Lola Guana na ipinagtaka ko naman. Ang iba, agad na tinawag ang kapitan sa loob at lumabas rin ito. Oh, Guana, may kailangan ka ba? Tsaka sino yung batang dala-dala mo? Kapitan, itong batang ito nakita ko kagabi sa gubat. Pagala-gala mag-isa habang umiiyak. Gusto daw niyang umuwi sa kanila dahil iniwan daw siya ng madrasta niya sa lugar na yon. Talaga bang bata yan? O baka patibong mo lang yan? Sige, kausapin niyo na lang ho ang bata para hindi kayo magduda. Tunay ito at hindi ito ilusyon lang. Oh, kung ganun nga yung batang yan nawawala talaga. Oho, at maraming ikukwento ang batang to para maintindihan mo yung sitwasyon niya. Sana'y matulungan mo siyang makabalik sa tatay niya nang malaman naman ng taong yun ang naging kalagayan ng anak niya dun sa bago niyang asawa. Oo, sige. Halika, pumasok kayo dito sa loob. Oh, sige, umupo lang kayo dyan. Oh, ayan. Bata, ano nga bang pangalan mo? Ako po si Ninya. Ninya. Taga saan ka? Taga sa amin po. Oo nga, taga sa inyo. Pero anong lugar? Dun po sa subdivision po namin. Diyos mio naman itong batang ito. Subdivision? Pero maraming subdivision dito. Kailangan ko malaman kung saan lugar ka talaga nanggaling. Kasi bawat probinsya may subdivision. May pangalan ba yun, Iya? Opo. Sa sa city po. Sa city? Abay, sa city nitong probinsya natin, kumbaga sa kabisera. Pero saan mismo dun sa kabisera nga? Nanahimik ako at inaalala ang pangalan ng lugar. Bilang bata kasi, sapat na sa akin na umuwi kami sa bahay namin at hindi ko na alam kung anong pangalan ng lugar. Pero mas binanggit ko ang pangalan ng paaralan ko at yon ang inalam ng kapitan. Oh, ito. Nakita ko na yung paaralan mo. Hintayin na lang natin yung reply nila kasi nagpadala na ako ng mensahe. Tsaka, sino ba talaga nagpadala sa'yo dito at naiwan ka mag-isa? Si Mama Ira po. Oh, at sino naman yung Mama Ira mo? Mama mo? Hindi po. Bagong asawa po siya ni Papa. Tapos sabi niya po, kailangan daw po mamatay ako para makuha niya yung pera ng Papa ko at para maging mayaman po sila. Ay, sus, Ginoo. May buwaya pala sa pamilya ninyo.
Sigurado ka na bang uuwi ka sa inyo? Paano kung gumawa ulit ng paraan yung Mama Ira mo tapos patayin ka? Nako, kailangan ko pala makausap yung mismong tatay mo. Kap, kawawa naman kasi itong bata. Sana naman maibalik talaga yan sa papa niya at mabigyan ng hustisya yung ginawa sa kanya ng madrasta niyang iyon. Napakawalang puso Pero Aling Guana, maraming salamat sa paghatid sa batang ito ha. At nagawa niyo makontrol. Dahil na't bata ito. Tulad nga ng sabi namin, Kap. Noon pa man hindi naman kami kumakain ng tao. Hindi kami nananakit ng dating kauri. Siguro sapat ng patunay ang batang yan na hindi kami masasamang aswang, hindi ba? Po? Aswang po kayo? Ninya, mag-usap na lang kayo mamaya tungkol dyan ha. At saka mabait naman si Lola Guana sa'yo, di ba? Oo po. Ginamot nga po nila ako kagabi at saka pinakain po ko ng inihaw kasi po wala po silang kanin. Yun naman pala sige ho, Aling Guana. Bumalik kayo kung saan kayo nakatira dati. At saka tama ka na sapat na patunay na itong pagkukup-kup niya sa bata. At habang nakikipagkomunika ako dito sa eskwelahan niya, kayo po muna mag-alaga sa kanya ha. Aba talaga ba, Kap? Pwede na kaming makabalik sa bahay namin. Pwede na ho, Aling Guana. Sige ho. Ay naku, maraming salamat po ha, Kapitan. Pero sa totoo lang, sapat na kami sa bundok. Mas alam namin kung kailan aatake ang aswang dito sa baryo at mapoprotektahan kayo. Pero di mo naman pwedeng itira yung batang yan sa bundok, Aling Guana. Kaya nga pinagbibigyan ko na kayo umuwi sa bahay nyo talaga. Para dito kay Ninya. Naku, maraming salamat talaga, Kap. Halika na, Ninya. Umuwi muna tayo sa bukid at susunduin natin ang Lolo Rambo mo. Oo, sige po, Lola Guana. Nang lumabas kami noon sa barangay hall, lahat naman ng tao nakatingin sa amin. May nagbubulong-bulungan pa nga at ang iba ay lumapit pa talaga sa kapitan para magtanong ng pabulong rin. Pero hindi na yun pinansin ni Lola Guana at tuluyan na lang kaming umalis. Umuwi ulit kami sa bahay nilang nasa bundok. At pagdating namin roon, nadatna namin si Lolo Rambo na tila kakarating lang at tuwang-tuwa itong lumapit sa akin para ibigay ang 3 piraso ng bayabas na kinuha niya. Ito, masarap ang mga ito. Tignan mo, ang lalaki. Salamat po, Lolo Rambo. Masarap nga po to. Minsan lang po ako nakakakain ito Abay, talaga ba? Marami pa niyan dito. At saka hindi lang yan. May ibang prutas pa. Hintayin na lang natin mahinog yung iba ha. Tapos saka natin kunin. At saka nga pala, ano naman sabi ni Kapitan sa inyo? Rambo, pwede na raw tayo bumalik doon sa baba. Bumalik sa baba? Anong ibig sabihin niyang bumalik sa baba? Pupunta tayo dun sa bayan? Oo, dun sa bahay natin. Dahil napatunayan na raw natin na hindi tayo mga masasama. At para naman mahintay ng batang ito ang balita doon sa papa niya. At para madali ka lang din sunduin kung sakali. Talaga ba? Talaga makakabalik na tayo sa bahay natin? Abay, oo. Gano'n na nga. Kaya bababa na tayo ngayon din. O siya, kung gano'n, ano pa hinihintay natin? Tara na, bumaba na tayo. Agad nag-impake ang mag-asawang yon para sa pagbaba namin sa baryo. Nang makabalik naman kami roon, isang lumang bahay ang aming pinuntahan. Malaki ito, gawa sa kahoy pero halatang matibay. Binuksan agad ni Lolo Rambo ang bakod nito na gawa sa kawayan. Pumasok naman kami agad ni Lola Guana. Nakita ko agad ang poso na tuyong-tuyo na sa bandang harap. Halatang matagal na panahon nang hindi nagagamit. Habang papasok naman kami sa bahay na yon, nakita ko naman ang ibang kapitbahay na nakasilip sa amin. Ay, Ninya! Ninya, halika na! Pumasok na tayo!
Oo, sige po, Lola. Lola, bakit po ganun kung makatingin yung mga tao sa inyo? Totoo po ba talagang aswang kayo? Mamaya natin pag-usapan yan, ha? Pumasok ka muna at simulan nating linisan ang bahay. Kasi matagal na itong hindi nalilinisan eh. At saka, hayaan mo yung mga taong nanonood sa atin. Ganyan lang talaga yung mga yan. Tumulong na lang muna ako kina Lolo Rambo at Lola Guana sa paglilinis ng bahay. May taas at baba ito kahit gawa lang sa kahoy. May 3 silidrin sa itaas. At ang nasa gitna, yon ang binigay nila para sa akin. Pagsapit naman ng hapon, tinulungan kong magluto si Lola Guana ng pagkain na para din sa akin. Tinuruan niya din kasi ako. At sa totoo lang, madali ko lang din yung natandaan. At dahil dun sa pagluluto namin yon, nabuksan na nga ulit ang mga katanungan ko tungkol sa kanila. Ay, naku apo. Alam mo kasi itong si Lolo Rambo mo, may kapatid na manggagamot. Noong panahon kasi, maraming nagkasakit dito sa baryo. Yung iba, dinala sa ospital, pero hindi namang gumaling. At yung kapatid lang ni Lolo Rambo mo, yon ang nakapagpagaling sa kanila. Tapos, naging aswang na po kayo? Syempre hindi pa. May nangyari pa kasi. At yun nga yung nagamot na lahat ng nagkasakit sa baryo. Merong gumante. At yun ang aswang pala na nagpakalat ng sakit. At dahil sa paghihiganti na ginawa niya, yun yung pagyanggaw sa amin ng Lolo Rambo mo. Po? Ano po yung yanggaw? Yun yung panghahawa ng aswang. Para maging aswang rin ang hinahawaan niya. Ibig sabihin po, nahawaan lang po kayo? Oo, apo. Ganun na nga. Bakit hindi po kayo kumakain ng tao? Sabi niyo po, di ba po yung aswang kumakain po ng tao? Kaya nga po maraming natatakot sa kanila eh. Kasi apo, hindi lahat ng aswang hindi kayang mabuhay kung hindi kakain ng tao. Kung mabubuhay lang naman kami bilang aswang sa pagkain ng mga hayop lang, ba't naman kami kakain ng tao? Totoo na para sa aswang pinakamasarap ang tao. Pero masama kasi ang pumatay. At ayaw namin gawin yun ng Lola Guana mo. At sa totoo lang apo, mas masarap ang bata para sa mga aswang. Pero hindi namin yung ginawa ng Lolo Rambo mo. Lalo na sa'yo. Dahil kawawa ka naman. Karapatan mong mabuhay. Para may tama ang mga maling nangyayari sa buhay mo paglaki mo. Opo, isusumbo ko po talaga si Mama Ira kay Papa kapag nagkita kami ni Papa. At saka, ayoko na rin po kay Marlon kasi ang bad po ng mama niya eh. Yun din ang pagkakataon na nagkaroon ng sigaw ng hostisya ang puso ko. Ang akala ko noon, magagawa ko siya agad-agad. Pero hindi ko akalain na makalipas ang 2 araw, pinatawag kami ni Kapitan sa barangay hall. Una niya kinausap sila Lolo at Lola. Saka ako pinatawag at kinausap niyang mag-isa. Ninya, makinig ka maigi ha. Simula ngayon, dito ka na sa amin. Dito ka na lalaki at kakalimutan mo na yung papa mo. Po? Bakit naman po? Hindi ko naman po pwedeng gawin yun. Naiintindihan ko. Pero kasi ayon sa guro mo na nakausap ko, simula na malaman ng papa mo na nawawala ka, inatake raw siya sa puso. Tapos patay na siya ngayon. Hindi po totoo yan. Wala po sakit sa puso yung papa ko. Hindi po totoo yan. Gusto ko na pong umuwi. Pauwiin niyo na lang po ako. Hindi pa po patay yung papa ko. Tana, Ninya. Halika, yayakapin na lang kita para gumaan yung loob mo. Tana. Kanino na lang po ako magsusubo kung pati papa ko wala na. Wala na nga si Mama tapos wala din si Papa. Ibig sabihin po niyan, mag-isa na lang po ako.
Siyempre hindi. Nandito kami. Marami kami dito, oh. Ano kasi, hindi ka rin namin pwedeng payagan na umuwi doon sa inyo. Kasi nga sa sinabi mong gusto kang patayin ng bago asawa ng papa mo, hindi ba? Ngayon kasi wala na yung papa mo. Wala na magliligtas sa'yo doon. Kung sakaling gusto kang patayin ulit ng babaeng yon, dito ka na lang ha. At dito ka muna pansamantalang tumira sa baryong ito. At bilang anak ng papa mo, bumalik ka na kapag nasa tamang edad ka na. At kunin mo kung ano ang para sa'yo mula sa babaeng yon. Humanda talaga sila paglaki ko. Magbabayad sila sa ginawa nila sa amin ng papa ko. Hindi naman mamamatay si papa kung hindi ako nawawala eh. Kasalanan mo talaga to, Mama Ira. Kaya paglaki ko talaga humanda siya sa akin. Ipapakulong ko siya. Doon lalong nabuo ang puot ko at pangarap na makapaghiganti. Lumaki akong dala ang galit na yon. Pero habang lumalaki ako, maraming bagay akong napapansin sa sarili ko. Parang katulad nila Lola Guana at Lolo Rambo. Naging malinaw rin ang paningin ko sa dilim. Nakakarinig din ako sa malayo at nakakaamoy rin ako ng malayuan. May malakas rin akong pakiramdam. Sa totoo lang, yung mga abilidad na yan ay nagagamit ko palagi sa eskwelahan. Pinag-aral din kasi ako noon ni na Lola Guana at Lolo Rambo. Nagkaroon rin kami ng taniman ng gulay, kaya meron kaming pantustos sa pag-aaral ko. Pagkalipas naman ng maraming taon, Ninya naman, Apo. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo, magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo sa kapwa mo? Dahil madalas nagkakatotoo yung salitang sinasabi mo eh. kasi naman po Lola, ang hirap pong kontrolin eh. At saka kasalanan naman niya po yun. Sabihan ba naman niya ako na apuro ako ng mga aswang? Kaya yun, sinabi kong magkaka-LBM siya sa loob ng classroom. Yun, napahiya tuloy siya. Nagkatotoo eh. Mga muy ba naman siya eh. Di yun, pinagtawanan siya. Naku Apo, pero kahit ganun, nakapagtataka talaga kung saan mo nakuha yan. Hindi kaya may lahi kang buyagan? Po? Buyagan po? Oo, yung mangkukulam na marunong magbigay na sumpa kahit kanino. Ibubulong niya lang yun sa hangin, tapos masasaktan na yung biktima niya. Po? Pero wala naman po kaming lahing ganun, Lolo eh. Basta po, may kakaiba lang talaga sa akin. Para nga pong walang gabi sa akin, maliwanag pa rin po kasi yung paningin ko kahit sa dilim. Naging sumpa ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko noon. Kung ano ang kapahamakan na sinasabi ko para sa iba, yun mismo ang nangyayari. At mahirap kontrolin yon, lalo na kapag galit talaga ako. Marami kasing nambubuli sa akin sa eskwelahan, kaya naman nagagawan ko sila ng ganyan. Pero ang sabi naman sa akin ni Tatay Raul, ang kapitan nung bata ako at ex-kapitan na ngayon, imbis na dila ang gamitin ko para gumante, mag-aral na lang ako kung paano ipagtanggol ang sarili. Kaya sa edad ko noon, para akong lalaking kumilos at palaban ako. Tinuturuan kasi ako ni Tatay Raul kung paano makipagbakbakan. Kaya ang kinalabasan ko nung huli, isa akong babae na siga sa eskwelahan. Matapos naman ang buhay ko sa high school, panahon na para sa buhay ko sa kolehiyo. Pero hindi na ako kayang suportahan noon ng lolo at lola ko. Kaya si Tatay Raul na ang nagboluntaryo. Kaya bago pa ang pasukan, naghanap na ako ng dormitoryo malapit sa eskwelahan kung saan naman ako nag-enroll. Ganda naman ng pangalan mo. Naira Ninya? Oo, pero Ninya na lang tawag mo sa akin. O sige, pwede rin yun kasi halos karamihan dito, puro palayaw lang yung tawagan eh. Halika, ituturo ko lang pala sa yung magiging kwarto mo. Oo sige. Maraming salamat At saka, ang laki pala ng paupahan dito, no? Kaso, medyo madilim. Oo, yung ilaw kasi dito banda, hindi naman ganun kaliwanag. Pero yung mga nasa kwarto, maliwanag talaga. At saka, ito pala ito yung litrato ng may-ari ng dormitoryo. Ha? Seryoso siya yung may-ari nito? Oo, siya si Ma'am Ira. Tapos ito yung anak niya, si Marlon. Bakit? Ayos ka lang ba? Parang bigla nag-iba yung araw mo dyan
Wala naman. Ay, bigla lang kasi akong hiningal. Taas kasi ng hagdan eh. Ganun talaga dito eh. Pero huwag ka maglala. Kasi sa third floor ka lang naman eh. Pero Ninya, wala ka talaga sakit sa puso ah. Kung usapang sakit lang din sa puso, alam mo, puro puot ang laman nito eh. Pero huwag ka mag-alala, okay lang naman ako. Mukhang may pinaghuhugutan ka. Sige na. Allergic ako dyan eh. Sige na, doon tayo banda. Sumunod ka na lang sa akin ha. Nakakagulat nang nalaman ko ang bagay na yon. At mahirap talagang magkontrol ng emosyon. Pero sinikap ko pa rin para hindi ako agad mahalata. Dinaan ko na lang sa paghugot ng malalim na hininga. Hindi ko kasi akalain na makikita ko ang sarili kong nangungupahan sa building na sila ang may-ari. Pero pera namin ang ginamit na puhunan. Nagpanggap lang ako noon na walang alam habang nakasunod sa lalaki. Dinala niya ako sa isang kwarto na gagamitin ko. At tulad nga ng sabi niya, maganda ang loob at malawak rin. Ito. Okay na ba to sa'yo? Yung CR nandun sa dulo. Tapos sa gilid nun, pwede ka maglabas sa taas. Pero kung gusto mo, may laundry shop sa baba, sa gilid din nito. Mamili ka na lang kung anong gusto mo. Maraming salamat ah. At saka ayos rin tong kwarto ah. Ayun, ayos. Ngayon, pwede mo lang gamitin to ngayon. Babalik lang ako sa baba ah. Tapos, ito na yung susi mo oh. Salamat ulit ah. Nang umalis nga ang lalaking yon ay sinara ko na agad ang pinto at pumikit. Humugot ulit ako ng malalim na hininga na halos hindi ko na namamalayan na mahigpit pala ang pagkakahawa ko sa doorknob. Hindi ko alam kung saan ang galing ang lakas ko o sadyang pasira na ang doorknob na yon. Dahil sa totoo lang nasira ko talaga yon. Kaya naudlot ang sama ng loob na nararamdaman ko at binaling ang atensyon sa doorknob. Anak nang, sira ba talaga to o ako yung nakasira? Imposible namang masira ko to. Doorknob to eh. Matibay ito eh. Paano nasira ko to? Ay, anong gagawin ko dito? Sir, magandang araw po. Dumating na ba yung bagong border? Opo sir, nandiyan na po siya sa kwarto niya. Sige. Pakisabi sa nanay mo na magluto ng pagkain sa baba ah. Tapos ihatid niya lang dito sa taas. Sige po sir, masusunod po. Kung hindi ako nagkakamali ay si Marlon ang tinatawag ni Sir ng lalaking yon. Nangibabaw na naman ang galit ko, kaya niluwagan ko ang pagkabukas ng pintuan at hinintay siyang umakyat. Malapit lang din kasi sa hagdan ng kwarto ko, kaya kapag nasa pintuan ako, maririnig ang usapan sa labas. Maya-maya pa, naririnig ko na ang mga yabag niya paakyat. At ako naman ay nasa dibdib ang mga braso na naghihintay sa presensya niya. Hanggang sa isang lalaking may pang-uni ko ihong tindig ang nakita ko. Diretso lang ang lakad. Malalagpasan sana niya ako, pero napahinto siya nang magsalita ako. Excuse me? Sira pala itong doorknob? Hindi ko malaki. Ano? Sira yung doorknob. Hindi ko malak. Ito. Di ba? Sira. Gusto kong lumipat na ibang kwarto. Ba't mo sa akin sinasabi yan? May nag-aasikaso ng ganyan dito. Bakit naman hindi? Nakabalandra yung mukha mo dun sa pader, di ba? Bilang may-ari nito. Ibig sabihin, ikaw yung isa sa nangungunang magbigay ng pakialam sa mga kwarto nyo dito. Lalo na sa mga tenant nyo. Tsaka isa pa, nagbigay ako ng 1 month advance, no? Tsaka 1 month deposit. Tapos yung kwartong may sira yung doorknob yung ibibigay nyo sa akin? Kanina ba ako dapat magreklamo? Di ba dapat sa may-ari din? Hindi ka kasi nagre-reklamo, miss. Nag-uutos ka. Tsaka hindi ako yung may-ari dito, no? Anak niya lang ako. Pareho lang yun, no? Kung may-ari yung nanay mo, ibig sabihin may-ari din yung anak. Hindi ako mag-aasikaso niyan. Sabihin mo kay Gabi dun sa baba. Tsaka may rules pala dito na hindi kami tumatanggap ng tenant kung walang respeto sa amo. Respeto? Ibig sabihin amo pala kita?
Ano, katulong mo ako dito, ganon? Teka nga, miss. Ano bang problema mo? May problema ka ba sa buhay mo? Problema sa buhay? Oo, meron. May mga tao kasing nagnakaw ng kung ano yung sa akin. Oh, tapos? Deserve ko bang mapagbuntonan yan? Kung may problema ka, miss, saralihin mo lang yun. Huwag mo ko idamay. Gabi! Hindi ba't ang rules dito kapag baluktot yung ugali ng border, huwag niyong tanggapin? Bakit may nakalusot dito ugaling kanal? Gabi! Nasaan ka ba? Umakit ka nga muna dito. Agad kong pinuntahan ang kwartong balak niyang buksan sana kanina at hinawakan ko ang doorknob. Abala siya sa kakatawag dun sa lalaki sa baba. Hinawakan ko ang doorknob na yon at kasama ng galit na nararamdaman ko, sinira ko rin yon. Dun ko napagtanto na kapag galit pala ako, kakaiba ang nagagawa ko. Kaya nasira ko ang doorknob ng kwarto niya. Bago pa niya ako maabutan roon, mabilis akong bumalik sa kwarto ko. Kaya nang balikan niya ito ay napansin niya agad yon. Anak na, paano nasira to? Gabi? Bakit nasira tong doorknob ng kwarto ko? Sir? Hala, hindi ko po alam, sir. Hindi mo alam? Ikaw yung nagbabantay dito Sira yung doorknob ng kwarto ko. Pati dyan sa bagong dating, sira din yung sa kwarto niya. Ano ba nangyayari dito? Binubuksan mo ba yung mga kwarto dito kapag wala ako? May gusto ko bang kunin sa loob? Tama ba ako? Wala po, sir. Hindi po ako nakakapunta dito kanina pa. Maliban lang po dun sa paghatid ko dun sa bagong border. Bakit nga sira yung doorknob ng kwarto ko? Tsaka ang tibay-tibay nito dahil mahal to. Ano yun? Basta nasira na lang, ganun ba? At saka ikaw at ang nanay mo yung nagbabantay dito. Sa tingin mo, sino sisingilin ko? Yung border na yon? Nagre-reklamo rin yan sa doorknob niyang sira. Naku, sir. Pasensya na po talaga. Pero hindi ko po talaga alam. Wala kang alam. Ibig sabihin wala kang kwenta. Kaya ngayon sinisisanti na kita. Isama mo na yung nanay mo. Naku, sir. Huwag naman po. Ito na lang po yung maasahan namin ng nanay ko para sa pag-aaral ko. Tsaka, hindi naman po ako may gawa tungkol doon sa doorknob na yun promise po, sir. Hindi ko po talaga alam. Yun na nga yung punto Hindi mo alam. Ibig sabihin wala kang ang kwenta. Teka nga lang. Bakit ba hindi mo na lang tingnan sa CCTV kung ano talaga yung nangyari? Masama din yung nang bibintang Walang pinagkaiba yung sa magnanakaw. CCTV? Hindi gumagana yung mga yun Di kayo pala yung walang kwenta. Malaking building to para sa mga border, no? Dapat gumagana yung mga CCTV nyo. Ang mahal-mahal ng kwarto dito tapos hindi naman pala kami ligtas. Kung sakaling may mangyari sa aming mga border dito, wala man lang kaming ebidensya na makukuha dahil sira pala yung CCTV nyo. Iniinsulto mo ba yung negosyo namin? Sinasabi ko lang, hindi ko sigurado kung may kasalanan tong landlord nyo o wala. Sa laki nito paupahan nyo tapos wala man lang kayo CCTV? Kailangan pa niyang ikutin yung buong lugar para malaman yung mga nangyayari? Sigurado ako mababa lang yung pasahod nyo dito tapos lubog pa sa trabaho. Walang yan na to Sino ka ba? Halika nga rito! Naku po, sir! Naku, sir! Sandali lang! Pagpasensya mo na siya, sir. Pero babae lang yan Huwag po natin siya saktan kasi baka mag-report po. Wala akong pakialam kahit sino pa yan. Bakit? Sino ba yan? Saan impyerno ka ba nang galing at ang lakas mo mambuisit? Wala kang pakialam kung sino ako. At saka ikaw yung sumira ng doorknob Nakita ko kanina hinawakan mo yan Tapos pag alis mo, nasira. Di mo lang namalayan. Kaya kung paaalisin mo siya dahil sa sirang doorknob na yan, grabe ka naman. Sarili mong pagkakamali, siya yung mananagot. Anong klaseng amo ka ba? Ganon. O siya, sige. Ikaw ang lumayas dito. Gabi, ibalik mo yung binayad niya. Hindi lalayas ako. Pero ibalik niyo yung pera ko. At itong tatandaan mo lalaking halatang yumaman ng walang kahirap-hirap. Sa oras na makalabas ako dito sa paupahan nyo, unti-unti kayong mawawala ng tenant. Alam mo kung bakit? Kasi lahat ng CR nyo, barado. Ano bang pinagsasabi mo? Siraulo ka na ba? Tignan na lang natin. Simula ng klase, 1 buwan lang ang itatagal ng mga tenant nyo dyan. Kasi lagi kayong mawawala ng tubig. Karamihan sa ilaw nyo mapupunde. At higit sa lahat, bara lahat ng CR nyo. At ito pa
aalis sila dahil sa mga daga at ipis dito. Halata naman kasing kulang sa linis yung paupahan nyo eh. Gusto nyo lang yatang kumita ng kumita kaya ayaw nyo magbayad ng tagalinis. At ikaw naman, Gabi, tama di ba? Kapag nawala ng tenant tong building na to, makakahanap ka ng mas magandang trabaho. Kayo ng nanay mo. Alam mo, Gab, pakibigay na lang yung pera niya. Hindi ko na kaya yung pagiging baliw ng babaeng to. O ano na yung pinagsasabi? Opo, sir. Ate, tara na. Pasensya ka na ha. Alam mo naman kung bakit, di ba? Ay, naku, walang kaso yun. Kunin ko na lang yung gamit ko sa loob ha. Pinalayas nga ako sa paupahan na yon kaya paglabas ko sa mismong bahay, namroblema ako kung saan ako uupa. Hanggang sa may nakita ako, mas mura pa at nasa tapat lang din ito ng gusali nila. 1 linggo makalipas simula na ng klase. Nakita ko rin si Marlon roon at nasa ibang department siya. Tapat lang din ang department ko. Nagkataon pa noon na napatingin siya sa akin at halatang nagulat siya nang makita niya ako. Sumama ang titig niya, maging ako. Tapos may lumapit na mga tila kaibigan niya sa kanya. Nag-usap ang mga ito at napatingin pa sa akin ang dalawa. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon na nagkasalubong na naman kami. Sa tingin mo, magiging maayos yung pag-aaral mo kasi ito yung eskwelahan na pinili mo? Sa tingin mo magiging maayos yung buhay mo kung palagi mo akong pinapansin? Paalala lang to ha. Ngayong inaangasan mo ko dyan, magsisimula na yung kamalasan ng buhay mo. Pustahan tayo. Pagpasok mo sa kwarto na yan, madudulas ka sa pintuan. Nababaliw ka na talaga. Sa tingin mo madudulas talaga ako? Ano akala mo sa akin, lampa? Kapag gusto ko, wala kang magagawa. Kaya kung ako sa'yo, simula ngayon, iwasan mo na ako. Kasi kawawa ka lang sa akin eh. Matapos kong sabihin yun, agad akong tumalikod. Hindi ko inaasahan na susundan niya ako. Mabilis ang mga hakbang niya kaya naabutan niya ako. At hindi ko inaasahan ang pagdadyak niya sa likod ko. Dahil doon ay napasubsob ako sa sahig at nakita ako ng ibang estudyante doon at nagulat sila sa nangyari. Palimula pa lang yan. Kaya kung ako sa'yo, hanggat hindi pa kita pinag-iinitan, umayos ka ha? Rico, isip bata ka ba ha? Mukhang hindi ka bagay sa kolehiyo eh. Kasi ugaling high school ka pa rin. Rico, ba't mo ko sinipa? Bigat ng paa mo ah. Nagtatanong ka pa talaga? Tinadyakan mo ako, di ba? Doon ka nga. Siraan talaga ng buhay yung gusto mo ha? O sige, kakasa ako dyan. Paunahan tayo ng pagsira ng buhay kahit nauna ka na. Pero maghintay ka lang. Darating din yung araw na hihingi ka ng tawad sa akin. Sinabi mo yan ha? Kasi kung sa siraan lang ng buhay, mas magaling ako sa'yo, no? Alam ko naman yun eh. Manang-mana ka kasi sa nanay mo. Ano sinabi mo? Ulitin mo nga! Bingi ka ba? Ang sabi ko, manang-mana ka sa nanay mo. Mga magnanakaw kayo. Magnanakaw? Hoy! Wala kami ninakaw, no? Magdaan-daan ka nga sa pananalita mo! Magdadahan-dahan lang ako kung hindi ako sigurado sa sinasabi ko. Pero itong magnanakaw na sinasabi ko sa'yo, totoo yun! Magnanakaw kayo at mga kriminal kayo ng nanay mo. At subukan mong i-report itong sinabi ko. Kaya kong patunayan yun. Kaya inuulit ko sa'yo, magdalawang isip ka kung sinong babanggain mo. Oh, bakit? Sino ka ba? Natatakot ka na ba, Marlon? Teka, hindi ko pa nabibigay yung pangalan ko sa'yo ha. Sino ka ba talaga? Ba't alam mo yung pangalan ko? Bitahon mo nga ako! Wala kang karapatang hawakan ako ha! Hindi na siya gumanti pa nang duruin ko ang mukha niya. Pero kitang-kita ko ang pagkunot ng noo niya habang tinititigan ako. Hula ko noon, tila nagkaroon na siya ng hinala kung sino talaga ako. Kaya habang naglalakad ako palayo, alam kong sinusundan niya ako ng tingin. Pagsapit ng hapon ay nakita ko si Gabi, yung lalaki na nag-guide sa akin noon sa paupahan nila. Estudyante rin pala siya at mukhang part-timer lang talaga sa kanila. Oh, Ninya, ayos ka lang ba dun sa kabila? Alam ko sa tapat ka nangungupahan. Oh, ikaw pala yung Gabi. Kumusta ka naman dun? Diyos ko, pahirapan dun, Ninya. Palaging walang tubig. Tapos yung problema pa sa CR, laging barado.
Paulit-ulit na pinapaayos pero nagbabara pa rin eh. Alam mo, yung mga boarders doon may plano na talagang lumipat doon sa inuupahan mo. Oh, di lumipat sila. Marami namang bakanting kwarto pa rin doon sa inuupahan ko eh. Ikaw, paano ka lilipat niyan? Kasi nagtatrabaho kayo doon. Yun na nga eh. Ang plano kasi, stay in kami dun sa trabahong nahanap ni nanay. Pero hindi na talaga namin kinakaya yung ugali ni Ma'am Ira. Palaging mainit yung ulo. Galit din dahil nga sa sitwasyon dun sa loob ng building. Pero si nanay, aalis na rin dun. Lilipat kami sa karinderya. Masarap kasi siya magluto kaya bagay siya dun. Aalis na kasi yung kusinera nila next week na eh. Pero, huy, naalala ko yung sinabi mo na mabara yung CR sa paupahan ha. Tapos nagkatotoo. Ikaw talaga yung dahilan nun? Hindi, nagkataon lang yun, no? Pero, ibig sabihin pala, masama talaga ugali ng Ira? Ay naku, Diyos ko ka. Kung makausap mo lang yun o makasagupa mo, liliyab ka talaga sa inis. Yung mag-ina na yan, uyayabang yan. Dati doon sa eskwelahan namin dati ni Marlon. Naku, hari yun doon sa high school. Ngayon dito, parang nangangarap na naman siya maging hari ng freshman eh. Basta, salbahe yung mag-ina na yan, sobra. Teka, wala bang tatay ang si Marlon? Tatay? Oo, meron. Pero nabaliw lang bigla. Kasalukuyan nasa mental yun ngayon eh. Minsan na nga lang niya yata nabibisita. Nasa mental? Ibig sabihin hindi pa patay? Huh? Sino nagsabing patay? Hindi, nabaliw lang yun. Kasi nga ang chismis, may kapatid raw na babae yung si Marlon. Tapos nawala yun. At yun yung dahilan kung bakit nabaliw yung tatay niya. At kaya nga palagi mainit yung ulo ni Marlon. Dahil daw dun sa kapatid niya nawawala. Talaga lang ha? Ginawa pa talaga niyang rason yung pagkawalaan ng kapatid niya kaya mainit lagi yung ulo niya? Ang sabihin niya, magaspang lang talaga yung ugali niya. At saka, gano'n naman sila kasigurado na kapatid niya yun? Paano kung yun talaga yung tunay na anak at siya yung sampid lang? At saka, paano kung anak pala siya ng nanay niya sa ibang lalaki, di ba? Ito naman, ano mo naman nasabi yan? Dahil nga di ba masama yung ugali nila? Malay mo, minanipula lang nila yung sitwasyon. Sila talaga yung dahilan kung bakit nawala yung batang yun. Para makuha nila yung kayamanan ng taong nasa mental ngayon. Diyos ko po. Kung ganun nga, grabe naman sila. Pero tahimik na tayo. Nandiyan na siya Teka, ano nangyari sa baba nun? Parang may sugat Nadapa ba yun kanina? Tabi! Tumabi kayo dyan! Aray ko! Ako kaya magtulak sa'yo. Badapa ka sana. Aray ko! Na naman? Naku, nadapa nga. Hello sir, ayos ka lang ba? Tutulungan lang kita. Huwag mo nga akong hawakan, Gabi. Lumayo ka nga sa akin, layo! Ikaw babae ka kanina ka pa. May sumpa pa yung dila mo. 2 beses na ako nadapa Mangkukulam ka ba? Kaya nga sabi ko sa'yo, mag-ingat ka sa akin, di ba? Kasi kapag sinabi kong mamamatay ka talaga. Walang yan na to, demonyo ka na yata Manugard! Abnormal yata tong babaeng to Narinig niyo yung sinabi niya, di ba? Sabi niya, madapa ako. Tapos nadapa nga ako. Paano kung talaga mangkukulam siya tapos nandito sa eskwelahan natin? Marami pa estudyante masasaktan dito. Nakakatawa ka naman, no? Kahit magsumbong ka pa sa principal, hindi nyo kayang patunayan yon. Magtatawanan lang kayo noon. Wala akong masamang record dito sa eskwelahan kaya hindi ako ganun kadaling mapatalisik. Baka nga ikaw pwede pa. Sa ginawa mo sa akin kanina, pwede kitang i-report, no? Kaya inuulit ko, Marlon, mag-ingat-ingat ka sa akin. Nakakainis ka. Patingin nga ako na ID mo. Oh, bakit? Curious ka kung sino ako? Patingin nga ako na ID mo. Paghirapan mo. Patingin nga ako sabi, akin na yan. Bitawan mo nga ako. Akin na yan. Gusto ko lang makita yung ID mo. Ano ba? Gusto mo bang masaktan? Hindi mo ako kilala kaya hindi kita bibitawan. Patingin nga ako na ID mo. Aray, yung dyan ko sakit. Anong ginagawa mo? Tsaka teka, yung mata mo, ba't biglang nag-iba ng kulay yan? Bitawan mo kasi ako. At saka, ano nag-iba ng kulay? Ako, nawala na. Pero hindi ka yata tao Sino ko ba talaga?
At kahit hindi mo ipakita yung ID mo, kaya ko pa rin tignan yung pangalan sa prop mo. Malalaman ko rin kung sino ka talaga. At kapag nalaman mo na yung pangalan ko, mawawalan ka na ng magulang. Kaya ito yung ID ko, tingnan mo. Ayoko, lumayo ka sa akin. Ayoko na makita yan. Bakit? Takot kang mawala ng ina? Eto Marlon, dumilat ka. Ito yung ID ko. Gusto mong malaman kung sino ako, di ba? Kaya tingnan mo na. Dumilat ka. Hinawi lang niya ang kamay ko noon at kumaripas ng takbo. Takang-taka ang gwardya sa ginawa ko. At si Gabi naman ay lumapit sa akin at inusisa ako. Pero wala akong sapat na impormasyon na ibinigay sa kanya. Sa totoo lang, mas lalong lumalakas ang sumpa na dala ng pananalita ko noon. Siguro dahil sa init ng galit na nararamdaman ko sa mag-ina. Kinagabihan naman sa paupahan, na ikwento ko nga kay Tatay Raul ang mga naganap sa eskwelahan na makausap ko siya sa tawag. Ano? Ibig sabihin pala, yung unang inupahan mo dyan na pinalis ka kaagad, ay negosyo ng Mama Ira mo yon. Tsaka, buhay din yung papa mo at nasa mental lang. Opo, yun po yung sabi ni Gabi. Nagtatrabaho kasi sila sa kanila kaya may alam sila tungkol sa pamilya. Pero Iha, mag-iingat ka dyan ha. Kasi baka makasagupa mo yung asawa ng tatay mo at pupuntirahin ka na naman niya. Mahirap na. Baka gumanti ang lolo't lola mo sa mga yan. Hindi ko talaga mapipigilan to mga to. Oo po, mag-iingat po ako. Tatay, pwede ko po ba makausap sila lola? Miss na miss ko na po sila eh. Oo naman. Sandali lang ha. Tatawagin ko lang. Talagang naging importante na sa akin ang pamilyang minahal ko. Nakausap ko sila para lang gumaan ang loob ko. At habang kausap ko sila, may mga ingay naman akong naririnig sa labas ng kwarto. At mukhang may lumipat na umupa sa building namin mula sa kabila. Dahil sa narinig kong yon, lihim akong napaismid. Agad ko na ring pinutol ang tawag matapos makausap sila lola at lumabas ako ng kwarto. Tulad ng inaasahan ko ay may mga lumipat nga. Alam kong masama itong ginagawa ko eh. Pero papawiin ko talaga yung papa ko sa inyo. Sisimulan ko sa pagsira ng mga hanap buhay nyo. Maghirap talaga kayo simula ngayon. Kaya tingnan na lang natin kung sinong mananalo sa atin na Ira ka. Oh, Ninya, dito ka rin pala sa second floor. Oh, Gabi, anong ginagawa mo dito? Natanggap kasi si nanay sa karinderya. Malaki yung sahod doon. Tapos pina-advance siya kaya meron kaming pambayad dito. Ninya, hindi ko na kailangan magtrabaho. Magiging parehas na talaga tayo na nagbo-board dito. Ang sarap naman ng feeling. Hindi ko na maririnig yung boses ng Marilyn na yun na nakakainis sa araw-araw. Hoy, at saka ang dami niyong lumipat dito ah. 4 lang naman. Pero may plano na yung iba. Pero alam mo ba, ilan na lang yung natira doon. Grabe, barado talaga yung banyo, lahat-lahat na. Kawawa yung mga nakatira doon. Ay nako, magdidesisyon din yung mga yun na lumipat. At hindi magtatagal, mawawala na yung mga yun ng border. At saka ito pa, Ninya, mas mabait pala yung may-ari dito, no? Kaya nga dapat lang to na magkaroon siya ng maraming border. Kesa Diyos sa Ira na yan. Ninya, pero tignan mo, ayun o, si Marlon nasa rooftop sa kabila. Dito yata nakatingin. Ano kaya kailangan yan? Wala lang yan. Nagkagalaiti lang yan sa inis sa akin. Pero wala naman siya magagawa kung ako na yung pumalag eh. Kaya galing-galingan na lang talaga niya sa pagtitimpi eh. Grabe ka naman talaga. Meron pala akong gusto itanong sa'yo. Kasi ganito yun eh. Una kasi pumasok ka sa kwarto, di ba? Sa totoo lang, hindi talaga sira yung doorknob dun eh. Hindi ba ako yung nagbukas dun? Hindi talaga siya sira. At ganun din yung sa kwarto niya. Kaya hindi ko alam kung ano talaga nangyari dun. At kung paano talaga yung nasira. Tapos nitong pangalawa, sabi mo babara yung mga CR dun. At palagi mo awalan ng tubig. Tapos nagkatotoo nga nung nag-umpisa yung klase. Diba? Tapos ito yung pangatlo. Rinig na rinig ko na sinabi mo kay Sir na madapa sana siya. Tapos nadapa nga. At hindi lang yun ah. Sabi niya sinabihan mo rin siya na madapa sa pintuan. At nangyari daw yun doon.
Kaya nga siya may sugat sa baba niya, di ba? Ninya, yung totoo, ano ka ba talaga? Pwede mo bang sabihin sa akin? Yung totoo? Sa totoo lang hindi ko alam eh. May kakaiba lang talaga sa akin na hindi ko maintindihan. Basta, yung pagiging kakaiba ko yung rason kung bakit hindi ako takot sa kahit kanino. Nagagamit ko kasi to para protektahan yung sarili ko. Kasi kung ano yung sinasabi ko, nagkakatotoo talaga. Basta, nadadala ng nararamdaman ko. Pero kung nagsasalita ako tapos hindi nasamahan ng pakiramdam yun, hindi rin naman nangyayari. At mas malakas talaga yun kapag galit ako. Naku, delikado ka pala kapag nagagalit, no? Ninya, sana hindi ako makagawa ng ikagagalit mo. Ano ka ba, Gabi? Hindi naman ako madaling magalit eh. Maliban na lang talaga kung may malalim akong galit sa'yo. Hindi ibig sabihin talaga dyan kay Marlon, may malalim kang galit sa kanya? Oo. Masyado kasi siyang mayabang tsaka mataas yung tingin sa sarili niya eh. Yun yung ayaw ko sa kanya. Hindi porket mayaman siya, mang-aapak na siya ng tao. Mali kaya yun. At ang dapat na ginagawa sa kanya, pinuputulan ng sungay. Kailangan kong maging maingat sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa sarili ko. Kaya kahit lahat ng mga taong naging malapit sa buhay ko, hanggang dun lang sila. Hanggang sa pangalan ko lang sila at hindi na nila kailangang malaman pa ang kinalaman ko sa mag-ina. Sa eskwelahan naman, isang umaga nakasama ko si Gabi na bumibili ng pagkain. Hinarangan na naman ako ni Marlon. Ang init ng tingin niya sa akin na para bang may ideya na siya kung sino ako. Sa kabila ng iringan naming dalawa, tinutukso naman kami ng mga kasama niya. Pero wala sa amin yon dahil hindi yon ang nangingibabaw sa akin. Hoy, babae. Alam mo bang wala na kaming tenant? Talaga? Good news yan ah. Talaga lang ha? Good news pa talaga yun sa'yo? Oo kaya. Sobrang saya ko oh. Kulang pa nga yan eh. Hoy, alam mo siguro matatago mo sa akin yung pagkatao mo, no? Ninya? Hindi, no? Dahil hindi ka magaling magtago. Hindi naman kasi talaga ako nagtatago, Marlon eh. Sino ba nagsabi sa'yo na nagtatago ako? Kung nagtatago ako, iniba ko sana yung pangalan ko. Kaso hindi eh. Magpapakita talaga ako. Kasi namiss ko kayo ng nanay mo eh. Oh, ibig sabihin, magkakilala talaga kayo? Ikaw yung... Halika nga dito. Mag-usap tayo, ha? Oh, di ba nag-uusap na tayo? Hindi dito. Oh, bakit? Nahihiya ka? Nahihiya ka malaman? Mag-uusap tayo ng tayo lang. Sumama ka sa akin. Pinagbigyan ko siya. Hinila niya ako pero naging paatras ang hakbang ko dahil yung kamay niya ay nasa bibig ko pa rin. Nakasunod ang paningin ng ibang estudyante sa amin. Hanggang sa makalabas kami sa eskwelahan at ipinasok niya ako sa sasakyan. Pero pagpasok ko sa loob, sinara niya ito at agad na tumakbo. Hoy! Hoy, sabi mo mag-uusap tayo, di ba? Bakit ganito? Saan ba tayo pupunta? Sabi ko nga, di ba? Dapat ginalingan mo yung pagtago. Kasi hindi mo alam kung sino yung mga binabangga mo. Talaga ba, Marlon? Baka kayo yung hindi alam kung sino yung binabangga nyo. Oh, bakit? Sino ka na ba ngayon? Sino ako ngayon? Hindi ka pa ba nagtataka sa mga ginagawa ko sa'yo? May paraan pa naman kung paano alisin yan. O sige, pero haharangan ko yung paraan na yan. Sa oras na masaktan ako, o kung sino pang mga taong mahalaga sa buhay ko, mamamatay talaga kayo mag-ina. Mangyayari yan, Marlon. Kaya dito pa lang sa loob ng sasakyan, mag-isip ka na. Gusto mo ba ng sample? Nakita mo yung aso sa dulo? Tatawid yan. Saan mo ba talaga nakukuha yan? Ano, may nakita ka mo dyan sa gubat nun tapos bigla ka nagkaroon... Sabi ko naman sa'yo, di ba? Tatawid yung aso. Oh, ayan na. Kaya mag-isip-isip ka bago mo ako dalhin kung saan mo man ako balak dalahin. Kakainis. Tara na. Bumalik na nga lang tayo sa eskwelahan. Nakakatawa ka, Marlon. Alam mo ba yun? Takot ka sa akin, no? O ano, gusto ba makita yung tatay mo? Alam ko kung nasan siya. Oo, alam ko. Binaliw niyo siya, di ba? Pero kung gagamitin mo siya laban sa akin para manahimik ako, hindi niyo rin magagawa yon. Kaya wala kayong magagawa para pahirapan ako. Sapat na yung
Gumala ako sa gitna ng kagubatan ng nakagat ako ng ahas. Kinupkup ako ng mag-asawang aswang at lumaki ako ng ganito. Hindi ako normal, kaya kinatatakutan ako ng mga bully na kagaya mo. Ano? Kinagat ka ng ahas tapos hindi ka pa namatay? Oo, inalagaan at ginamot pa nga ako ng aswang nun eh. Hoy, huwag mo ako pinagloloko. Walang aswang na kayang tiisin ng gutom sa presensya mo. Kung aswang yun, kinain ka na talaga nun. Yun talaga yung pagkakaintindi mo sa aswang? Mas halimaw pa nga yung ginawa nyo sa akin kaysa sa ginawa nila eh. Ako kasi gusto nyong mamatay. Samantalang yung mga aswang na yun, hinayaan nila ako mabuhay. Kaya ang tunay na halimaw, kayo talaga ng nanay mo. At hindi sila. Ay, salamat nakabalik din. Tumabi ka nga dyan, bababa ako. Pero bago ako makaalis, bigla niya muna akong hinila sa buhok at binulungan na hindi pa raw kami tapos. Binitawan niya ako ng pabigla rin, kaya muntik na akong matumba. Dahil sa inis ko ay sinundan ko siya ng masamang tingin at pumasok na rin sa eskwelahan. Uy, Ninya, anong pinag-usapan nyo? Grabe, no? Pinasakay ka pa talaga sa sasakyan niya. Ano ba talaga meron? Tama ba yung hinala ko na ikaw ba yung nawawala niyang kapatid? Hindi kami magkapatid niyan, no? At ayoko siyang maging kapatid. Walang kasing sama yung ugali niyan eh. Wala siya. Hindi ibig sabihin ikaw nga yung batang babae na. Oo, yung batang babae na muntik ng patayin ng nanay niya. Dahil ako yung legal na anak at sampid lang sila. Oh my gosh naman, ang lala naman nun. Mabuti pa pumasok na nga tayo. Sakit ng ulo ko eh. Malalaki niyang tao pero sinabunutan niya ako. Pero ang init niyo pala talaga. Pero anong plano mo ngayon? Kukunin mo ba lahat ng kinuha nila sa'yo? Aba oo no, kukunin ko talaga yun. Dahil dun muntik na nila akong mapatay eh. Oh, hindi ang ibig sabihin pala niyan. Hindi totoo na kaya masungit yung si Marlon kasi nawalan ng kapatid. Alam mo Gabi, ayaw niya akong bumalik eh anong ako yung dahilan? Kaplastikan niya lang yun. Masaya nga yan kung hindi na ako bumalik eh. Oh, kita mo 'di ba? Ang init ng dugo niya sa akin. Kaya imposible na ako yung dahilan ng mga drama niya sa buhay. Isang linggo ulit ang makalipas noon na hindi na ako pinagdiskitahan pa ni Marlon. Pero araw ng Sabado, kumakain kami ni Gabi sa karinderya kung nasaan ang nanay niya. May huminto na sasakyan sa harap ng paupahan nila Marlon. Isang babaeng mukhang mayaman ang lumabas at kilala ko siya. Maya-maya ay lumabas rin si Marlon sa kabila. Ayan na si Madam Ira. Ba, big time yung datingan, no? Magpakasasa na siya ngayon pa lang. Nakatingin siya sa building natin, oh. Sandali, magpapakita ako dyan. Eto, bayaran mo yung kinain natin, ha? Lalabas lang ako, kunwari, nakatambay ako. Grabe ka naman talaga. Hindi ka talaga natatakot sa kanila? Ba't naman ako matatakot? Sila nga yung matakot sa akin. Teka lang, ha? Uy, mag-iingat ka, oh. Nang lumabas naman ako ay dun na nagtama ang paningin namin ng mama ni Marlon. Tiningnan nito ang anak na parang nangungwestiyon at akma pang tatawid sana. Pero pinigilan nito ni Marlon at nakikiusap na umiling. Sinunod nito ang anak at pumasok na lang sa inaamag nilang paupahan. Kinagabihan naman noon, matapos kong makipag-usap kila Lola at makapagkwentuhan pa tungkol sa mag-ina, sa nakakapagtakang dahilan ay bigla akong nahilo. Parang may tumutunog sa tenga ko at nagsanhi pa yon ng matinding pagkahilo. Sandali lang po Lola. Parang sumasama kasi yung pakiramdam ko eh. Bigla po kasi akong nahilo Lola eh. Lola, ibababa ko na po muna to ah. Ang sama po talaga ng pakiramdam ko eh. Tumakbo ako sa banyo at doon ako nagsuka. Iniluwa ko yon sa inidoro at napasigaw pa nang makitang may uod akong nailuwa. Diyos ko! Ano to? Uod? Galing ba silang kato? Ba't naman ako nagsusuka ng ganito?
Ayoko na. Ano ba kasi nangyayari sa akin? Teka, kailangan ko tawagan si Lola. Nasaan na ba yung cellphone ko? Ito. Lola. Lola, bakit ba ganito? Oh, Tinya, ayos ka lang ba? Masama daw yung pakiramdam mo. Tatay Raul, nagsuka po ako ng uod. Para galing sa langkayon eh. Ano pa ba nangyayari sa akin? Ano? Nagsuka ka na uod? Bakit ka naman nagsusuka nun? Hindi kaya binabarang ka? Po? Baka may bumabarang nga sa'yo. Isumba mo yan. Tinya, kailangan mo maibalik sa kanya ang ginagawa niya sa'yo. Opo. Sino ka maggumawa sa akin ito? Babalik talaga sa iyo yung Papunta na kami dyan. Ngayon na mismo. Labanan mo yan. Malakas ka, kaya kaya mo yan. Opo, tatay. Pero nahihilo na talaga ako eh. Matapos kong sabihin yun ay nawalan ako ng malay. Hindi ko na alam ang kasunod na nangyari pero nang magising ako, nasa higaan na ako at si Gabi ang nakaupo sa tabi ko. Nasaan ako? Naku, Ninya. Mabuti naman gising ka na. Kumusta? Ayos ka lang ba? Nagulat ako sa nangyari sa'yo. Kasi ang dami uod sa sahig kanina galing sa'yo eh. Pero mabuti na lang at nawala na. Parang bigla na lang sila nagsiwalaan kaagad eh. Ano ba yan? Parang ang baho-baho ko na tuloy. Oo, grabe ang lansa ng mga lumalabas sa'yo, no? Ninya, alam mo bang ibig sabihin yan? Sabi pa nga ng landlady, pauwiin ka na sa inyo eh. Ang sabi kasi ni Tatay Raul, binabarang daw ako eh. Oo, papunta na daw sila. Tumawag kasi sa telepono eh. Tsaka ang hinala ko, paano kaya kung sila Marlon yan? Grabe naman sila, no? Sandali lang ha. Bubuksan ko lang yung pintuan. Diring-diri ang pakiramdam ko noon. Pakiramdam ko marami pa ring uod ang loob ng katawan ko. Pero hindi naman na ako nasusuka. Parang gusto ko lang nung bumangon at maligo. Pero nang buksan ni Gabi ang pintuan, pumasok ang landlady kasama sila Lolo, Lola pati na rin si Tatay Raul. Nako, ano itong ginawa nila sa'yo, Iha? Ayos ka lang ba? May masakit pa ba sa'yo? Wala na naman po, Tay. Nandidiri na lang po ako sa sarili ko. Pero maayos naman na po yung pakiramdam ko. Patingin nga ako ng noo mo, Apo. Nako, pambihira talaga itong mga taong ito. Sinisikap pa rin talaga nila. Nararamdaman ko yung enerhiya nila eh. Enerhiya ho? Ako nga po pala si Gabi, yung kaibigan niya. At ako naman yung lolo nini niya. Lolo Rambo na lang ang itawag mo sa akin. Tapos ito ang lola Guana niya. At si Raul naman itong parang tatay niya. Naku, magandang araw po sa inyo. Pero alam niyo po ba kung anong nangyayari sa kanya? Binabarang siya. Sinusubukan pa rin hanggang ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Sa kanila naman tumatama yung pinagagawa nila ngayon eh. Nagkakamali sila dahil pinuntiryan nila yung apo ko. Lola, gusto ko na pong maligo eh. Hindi ko na po talaga kinakaya itong nangyayari sa akin. Kung gano'n halika na at tutulungan kita. Manong Rambo, sa tingin nyo sila pa rin yung gumagawa nito? Wala nang iba. Pero alam mo naman yung dila ni Ninya, di ba? Ibang klase yan kaya nahihirapan sila ngayon. Naglinis talaga ako ng sarili ko noon. Kahit na nandyan sila Lola para sa akin, pinili ko pa ring linisan ang loob ng banyo dahil mas nanghihina ako sa naging kalat ko kaysa sa isiping binabarang ako. Pagkatapos ko sa loob, yung kwarto ko naman mismo ang nilinis ko. Tinulungan lang ako ni Gabi para matapos ko kaagad. Grabe ka talaga.
Sabi ng lolo mo, binabarang ka raw. Pero kung makalinis ka dito sa kwarto mo, hindi halata ah. Ayos naman na kasi yung pakiramdam ko talaga. Ayoko lang nang mabaho dito sa kwarto ko. Pero wala ka na ba talagang ibang nararamdaman? Baka binabaliwala mo lang ha? Uy, barang yan ha. Pinapaalala ko lang sa'yo. Hiyaan mo na. Binalik ko na sa kanya kaya ayos lang ako. Subukan lang niya talagang tablan ulit ako. Tutuluyan ko na talaga siya. Naku, buti ka pa may protection kahit ilang beses ka pa niya kantiin. Iba kasi diba, biktima ng ganyan tapos namamatay na lang. Sa totoo lang, 2 beses na nga nilang pinagtangkaan yung buhay ko eh. Ikatlo na to ngayon. Lugi lang ako nung bata ako kasi bata pa ako nun eh. Talo ko dahil wala pa akong kamuwang-muwang nun. Pero yung pangalawa, gumamit na talaga ako ng utak. At itong pangatlo, mas malala to. Pero parang minamaliit lang ako ng kaaway ko eh. Ay, Ninya Apo! Wala na ba talagang masakit sa'yo? Wala na po, Lola. Parang wala na rin namang nangingialam sa akin eh. Mabuti naman kung ganon. At kung susubukan na lang talaga ulit eh, mangingialam na talaga kami ng lolo mo. Abay, oo. Baka mamaya may lahi palang ano yan eh. Magtutoast kami talaga niyan. Sandali nga't kakausapin ko itong landlady dito sa boarding house ninyo. Saglit lang ako ha. Kasi Apo yung lolo mo, nakatagpo ng kaibigan, kaya may maibibigay talaga yan sa may-ari. Kaibigan po? Oo, Apo. Kaibigang mangalo. Lola Gana, ano po yung mangalo? Abay, aswang. Ano? Huwag ka na magulat, Gabi. Marami talaga akong kaibigang aswang. Seryoso ka ba dyan? May ganun pa rin pala ngayon? Hindi. Pinagloloko niyo lang yata ako eh. Sige, para hindi ka na lang matakot. Unano na lang. Pero mayaman yun. Ba? Grabe naman kayo sa unano. Ginawa niyo pa talaga aswang? Hindi. Maliit kasi na aswang yun. Tsaka mayaman. Mangalo yung tawag doon. Alam mo, Ninya, naniniwala talaga ako na merong something sa'yo. Pero sa aswang, naku, hindi ako sigurado na totoo yung mga yun. Sa mambabarang, naniniwala ka ba? Naku, Lola, si Ninya tested and proven na binarang. Pero sa lahat ng binarang siya lang yung chill pagkatapos mabarang. Imagine ninyo tayong-tayo siya tapos sa sigla. Walang bakas ng panghihina. Habang ibang binarang sa loob ng 1 linggo, lakdaho. Hindi po ba tay? Nasaan na si tatay dito? Sumama siya kay lolo sa baba. Kukunin kasi nila yung isang kwarto para doon sila matulog eh. Ay, oo nga pala. Susundan ko na lang din sila ha. Ayos ka na naman po, hindi ba? Opo, Lola. Akala ko nga po hindi ako magiging okay agad eh. Kung ganun bababa na lang din muna ako. Sige po, Lola. Ingat po kayo Ninya, mabuti mabait yung may-ari ng paupahan na to, no? Ayos lang sa kanila na kahit pumunta dito yung lolo't lola mo. Pati yung tatay Raul mo. Tsaka ano rin kasi, simula na mapunta ka dito, yung mga tenant doon sa kabila lumipat na halos lahat dito. Kaya nga medyo tinuturing kang gem ng landlady natin ngayon eh. Kaya medyo pabor na rin. Sus, maayos lang sila talaga makisama sa mga border nila, no? Di katulad doon sa kabila. May maangas pa na boss ko, no? Ay ako, naiinis ako sa lalaki niya kapag naaalala ko eh. Pero alam mo ba, best friend ko talaga si Marlon nung bata pa kami. Oh? Talaga? Oo. Pero ganun talaga eh. Malaki na kami pareho. Iba na yung pananaw namin. Mahalaga talaga sa amin yung isa't isa nun. Pero ngayon, iba na eh. Magkaaway na kami. Paano kung talagang nalungkot siya? Kaya siya nagiging masungit ngayon. Talaga ba? Alam mo ba nung sinakay na ako sa sasakyan niya, dudukutin sana niya ako nun eh. Kaso ang sabi ko sa kanya, kung sasaktan niya ako, kung sino mang tao na malapit sa kanya, mamamatay talaga. Kaya natakot siya nun, ibinalik niya ako. Naku, buti na lang pala may pagka-bad omen pala yung dila mo, no? Isa totoo lang, nakakatakot yan. Pero swerte ka dyan kasi nagagamit mo siya bilang protection eh. Kaya nga eh. Kasi yung Ira na yan, kriminal yan eh.
Kayang pumatay talaga ng tao niyan kahit bata. At kung wala akong ganito, sigurado, nategi na ako. Para sa akin, sa panahong yun ay desperado na si Ira na patayin ako. Pero hindi ako takot sa kanya. Bago ko kasi maramdaman yon, siya muna. Kaya pagsapit ng Lunes ay nakapag-aral pa ako ng masiglang-masigla. Nakita na naman ako ni Marlon na malapit sa flagpole at literal na kumunot ang noo niya habang nakatingin sa akin. Oh, bakit ganyan yung mukha mo? Nagulat ka dahil maayos yung sitwasyon ko. Dahil walang mali sa mga kilos ko. Anong pinagsasabi mo? Kunwari ka pang hindi mo alam. Alam ko yung ginawa ng nanay mo, no? Kaya sasabihin ko sa'yo kapag sinaktan niya ako, mas masasaktan siya. Hoy, para sabihin ko rin sa'yo wala akong alam sa sinasabi mo. Walang ginagawa yung nanay ko sa'yo, no? Tsaka nga pala, ito yung address ng ospital kung nasaan yung papa mo. Baka gusto mo rin siyang bisitahin, di ba? Ano yan? Patibong ba yan? Hindi, no. Para naman makita mo yung sitwasyon niya matapos kang mawala. Baka sakaling gubaling siya kapag ikaw yung kaharap niya O paano? Mauna na ako Huminga ako ng malalim habang hawak-hawak ang card na may pangalan ng mental hospital kung nasaan ang tatay ko. Tinitigan ko lang ito at huminga ng malalim. Para sa akin, mas maigi na kung alam ko kung nasaan siya. Kaya kinabukasan, dahil nandun pa rin naman sila Lola, inaya ko silang puntahan ang lugar na sinasabi sa card. Pumayag sila kaya magkakasama rin namin pinuntahan ang lugar. Pero pagdating namin roon, hindi kami makapasok dahil lang sabi gabi raw ang oras ng pagbisita. Abay, si Raulo ba ang may-ari ng mental na ito? Gabi ang oras ng bisita? Hindi ba't mas mabilis makarecover ang pasyente kung sa umaga binibisita? Bakit dito sa kanila gabi? Raul, may nararamdaman ako kakaiba dito. Ako nga rin po, Lolo Parang ang bigat-bigat. At saka yung lokasyon po ng lugar parang hindi pangkaraniwan. Dito banda sa likod, medyo makahoy na At kung gabi ang pagbisita rito, siya sige, gabi tayo pupunta. Titingnan natin kung bakit nga ba sa gabi ang oras ng bisita. Sangayon ako dyan. O siya, kung ganon, gabi na tayo pumasok dito. Bumalik na muna tayo doon sa paupahan. O sige po, tatay. Iba nga naman talaga ang nararamdaman ko roon. Mabigat na parang kakaiba talaga. Pero sa pagkakataong yun, binaliwala ko na muna. Pumasok pa ako sa eskwelahan pagdating ng tanghali. Hinanap ko si Gabi. Ang sabi ng ibang estudyante na kilala siya, nasa likod daw siya ng eskwelahan kasama nila Marlon. Nagtaka naman ako, kaya agad akong pumunta roon ngunit wala sila. Pero ang turo naman ng ibang estudyante, lumabas sila sa mismong gate at lusot agad yun sa dormitoryo at doon ako dumiretso. Sir, tama na. Wala naman talaga ako alam kung saan galing yung kakayanan niya kahit nga siya, hindi niya alam kung saan galing yun. Hindi yan yung pinupunto ko. Ang sinasabi ko, traidor ka. Ang sabi ko kaibiganin mo siya, di ba? At alamin yung sikreto niya. Tapos sasabihin mo ngayon sa amin naging close kayo, kaya wala kayo re-report sa akin. Kasi nakakatakot yun Yung bibig niya, sa oras na magsalita siya, nangyayari talaga. Takot naman ako maparusahan nun. Kahit hindi mo oras madapa ka. Kayang-kaya niyang gawin yun. At sa akin, hindi ka natatakot, ha? Oo! Sir, tama na. Maawa ka naman sa akin Hindi ko talaga kayang gawin yung inuutos mo. Lalo-lalo na sa kanya. Hindi nga maubra yung pamaparang ninyo Oo! Tama na! Sir, tama na! Pwe, wala ka silbi. Sayang yung perang binabayad ko sa'yo. Wala naman ako napapala Hoy Marlon! Bakit kasi hindi ka sa akin magtanong? Ninya? Diyos ko, Ninya! Tulungan mo ako dito! Kanina pa nila ako sinasaktan! Ninya, anong ginagawa mo dito?
Hinahanap ko si Gabi. At ang sabi nila, dito mo daw dinala. Kung gusto mong may malaman tungkol sa akin ka magtanong. Hindi yung mag-uutos ka pa ng taong gumawa nun para sa'yo. Pero kung may gusto kang malaman tungkol sa akin, malalaman mo lang yun kung matatalo mo ako sa isang laban. Ibang ka ba? Kababae mong tao, lalaban ka sa akin? Oh, ba't di natin subukan? Kapag nanalo ka, sasabihin ko sa'yo yung sikreto ko. At kapag nanalo ko, pakakawalan mo si Gabi. Dali-dali naman nun. Pero huwag ka magalala. Hindi naman ako sumusobra sa babae eh. Pwes, wag mo akong ituring na babae. Kasi lalabanan kitang hindi tinuturing na tao. Dahil malayo ka sa ganun eh. Isa kang demonyo, Marlon. Demonyo ka sa kasakiman. Pareho kayo ng nanay mo. Nangunguha kayo ng yaman na hindi sa inyo. Handa kayong pumatay, umapaw lang yan laman ng mga bulsa ninyo. Ang dami mong satsat eh. Tara, simulan na natin! Aray ko! Yung ilong ko, ayop ka! Dapat lang sa'yo yan. Aba, loko ka ha? Halika dito! Yung sikmura ko! Aray! Huwag ka kasi paisi-isi lang sa akin, Marlon. Ano? Sabi ko lumaban ka, di ba? Buisit ka! Hindi ba ako nakakapaganda? Pwes, sikapin mong maging handa habang umaatake ako. Dahil sumugod ako ay pumalag na siya. Pinakita ko kasi na hindi niya ako basta-basta matatalo. Pero sa galaw niya ay aminado ako may natutunan rin siya. Natatamaan din ako, pero sinisigurado ko naman na hindi magmimintis ang atake ko sa kanya. Pero imbis na mainis siya sa bawat tama ko, parang ginaganahan pa siyang makipagbakbakan sa akin. Bitawan mo ko. Nawala ka na 10 taon. Hindi ko akalain na ganito ka kalakas ngayon. Dahil pinaghandaan talaga kita! Oy! Teka lang sandali! Huwag mo ako babagsak! Aray! Nabalian yata ako ng buto! Ano mo ba kasing sukdulan talaga hanggang langit yung galit ko sa inyo? Total nang bububog ka na rin lang. Gagawin ko na rin yan sa'yo! Sandali lang, Ninya. Aray! Tama na! Ninya, ano ba? Tama na! Ma! Teka, wag! Ninyo! Sa likod mo! Madamog! Ninyo! Diyos ko! Ma'am! Bitawan mo siya! Lumayo ka nga sa akin, Gabi! Isa ka pa eh! Ma'am! Teka! Maawa ko sa kaibigan ko, ma'am! Ninya! Ma! Ba't mo naman ginawa yun? Wala kang karapatan sakto ng anak ko, Ninya! Kung hindi kita tapatay doon, dito na kita tatapusin ngayon! Aray ko, sakit! Ma! Wag! Malamayo ka sa kanya! Ninyo! Halika! Dadali kita sa ospital ninyo! Bitawan mo ako, Marlon! Ayan ka na naman eh! Kaya hindi natuloy-tuloy yung plano ko sa babae yan dahil sa'yo! Hindi mo siya pwedeng patayin! Tigilan mo, Ma! Malaking problema yan, Marlon, kung buhay pa yan! Desperado ka na, Ma! Ano ba? Tama na! Akin na yung kutsilyo, Ma! Nakikiusap na ako! Nandiyan yung mga kaklase ko! Akin na yan! Habang nag-aaway sila noon ay ako naman ang nawalan ng malay. Si Gabi naman, sa pilitang binubuhat ako. Pero biglang may mga taong pumasok at ang isa sa kanila ay inutusan ni Ira na kunin si Gabi para ilayo sa akin. Ako naman, masamang binalina ng tingin ng mag-ina. Ayop ka talaga! Pagsisisihan mo ito ginawa mo sa akin! Ano pa bang hinihintay mo, Garto? Sumabig na! Opo, masusunod po, ma'am. Hintayin mo lang! Matutupad din yung... Alam ko na yung bibig mo mismo yung sandata mo eh! Kaya dapat lang na may takip yan! O sige na! Kunin mo na yung Garto! Pati itong mga estudyante na to! Masusunod ako, ma'am. Ma, teka lang. Mga kaibigan ko yan. Marlon, umalis ka muna dito. Basta may na sila dito dahil nakita na nila ako!
Habang nagtatalo ang mag-ina sa sitwasyon na yon ay may pumukpok naman sa ulo ko. Doon ako nawalan ng malay, kaya hindi ko na alam ang mga kasunod na nangyari. Nang magising naman ako, hindi ko akalain na nasa gitna ako ng kagubatan. Parang bumalik lang ako sa kung ano ang napagdaanan ko noon. Pero sa pagkakataong yon, sobrang hinang-hina na ako at masakit ang bandang likod ko. Gabi yon, pero nakikita ko pa rin ang paligid. At sa lugar na yon, nakita ko si Gabi na tulog rin. Nakagapos ang mga kamay ko sa likod, kaya paa ang ginamit ko para gisingin siya. Aray ko! Diyos ko! Ang sakit ng katawan ko! Nasaan ako? Teka, ba't wala akong makita? Ano to? Ha? Pao ba to? Kanino pa to? Hala, Ninya, ikaw ba yan? Hala, oo, ikaw yata to. Naku, may tali ka pa pala. Aray, ang sakit pa rin talaga ng katawan ko. Kukunin ko yung tali mo, ah. Ito na. Naku, ang higpit naman nito. Naku, Ninya, nandito tayo sa gubat. Tsaka ano yan? Diyos ko, may ahas. Ano yan? Parang ahas na parang alitap-tap kasi nagliliwanag yung likod, oh. Ayan na, Ninya. Wala ko ng tali. Diyos ko, ano bang gagawin sa atin na ahas na yan? Baka nanunuklaw yan, ah. Aray ko, lumayo ka dyan. Aray, sakit ng sugat ko. Ang init ng binti ko. Ha? Mainit yung alin? Yung binti ko. Mainit yung kinagat rin ng ahas dati. Naku, yung binti mo. Parang may liwanag na alitap-tap sa puwit. Oh, namatay. Wala. Ninya, ano nangyari? Tsaka nasaan tayo? Oh, kising na pala kayong dalawa. Hayop ka talaga. Dinala mo ako dito para patayin. Dinamay mo pa yung kaibigan ko. Pero kung sana nag-isip ka ng mabuti, pati sana siya tinalian mo rin. Dahil tuloy sa kanya nakakapagsalita ako. Bakit? Sa tingin mo ba natatablan ako ng sumpa mo? Hindi, Ninya. Sinubukan mo na yan nung binabarang kita, di ba? Sa mambabarang ng tumalab yun at hindi sa akin. Kung hindi tatalab sa'yo, edi sa anak mo. O sige, kapag ginawa mo yan sa anak ko, matatablan din yung ama mo. Dahil bago kita harapin dito, pinaghahandaan ko na yan. Kaya humanda ka sa akin, Ninya. Dahil heto na talaga ang katapusan ng lahat na gusto kong mangyari sa'yo. Isa ka sa gabal sa buhay na tinatamasa namin ngayon ng anak ko. Napaatras ako nang makita ang pagbabago niya ng anyo. Hindi ko akalain na bigla siyang magiging ganon. Pero sa kabila ng nangyayari sa kanya, nagulat rin ako nang bigla na namang uminit ang kagat ng ahas sa binti ko. At hindi ko inasahan na may boses akong naririnig sa isipan ko. Sinasabi nitong tanggapin ko raw siya. At doon nagsimulang makaramdam ako ng lakas sa katawan ko. Diyos ko! Ninya! Yung ahas nasa kamay mo na! Teka! Ano nangyayari? Anong klaseng ahas yan? Hindi ko rin alam, pero mukhang kakampi ko siya laban sa'yo. Ganitong uri din ng ahas yung kumagat sa akin nung naligaw ako sa gubat. Kaya siguro ang masasabi ko na lang sa'yo, nagkamali ka na dinala mo ako dito! Papatayin kita! Teka! Sino ka? Ano? May aswang na kumakampi sa'yo! Oh! At sa tingin mo ba hayaan ka namin saktan mo na nag-iisang apo ko? Nagkakamali ka! Anak na! Hindi! Dalawa pa kayo! Lola! Lolo! Diyos ko! Sila yan? Sinasabi mo ang totoong mga aswang sila? Akala ko nagbibiro ka lang eh! Apo, malinaw na sa akin kung saan nanggaling ang kakayanan mo. Ikaw pala ang kinapitan na akral na yan! Akral? Ano kong akral, Lolo? Isa yung hindi pangkaraniwang ahas. Malayo sa siyensya dahil may taglay siyang liwanag tulad na alitap-tap. At yan ang alaga ng isang engkantong abyan. Pumapanig lang yan sa tama. Kaya ikaw, aswang, humanda ka. Babaeng galit sa kayamanan at sumira sa buhay na apo ko. Mahirap ka man patayin bangkilan ka. Ang akral na yan ang makakatapos sa'yo.
Kaya utusan mo yan, Apo! Hindi! Hindi kita hahayaang gawin mo yan, Ninya! Hindi kita uurungang aswang ka! Hayop ka! Guana! Protektahan natin ang apo natin! Itong sa'yong sakin ka! Pinagtulungan nila ang aswang na yon. Hindi ko akalain na ganun pala talaga siya. Masyado siyang malakas dahil nakaanyong aso lang sila lolo. Samantalang siya ay nagkaroon ng pakpak bigla. Hindi kita hahayaang makatakas! Ito sa'yo! Bakit mo hinaga sa akin yung ahas? Dahil susunod ako agad! Eto! Lumayo ka sa akin! Layo! Aray ko yung likod ko! Naku, Ninya, huwag na tayo lumaban. Hayaan na lang natin sila. Mga asong sila eh, mga tao lang tayo. Ninya, maawa ka sa akin, nahihina ako sa takot. At saka tignan mo, ang lakas niya. Nilagpasin niya yung dalawang aso. Hindi pwede, Gabi. Kasi ako lang yung makakapatay sa kanya. Tama na, Ma! Marlon! Ano ginamit mong bala? Ang sakit! Tama na, Ma. Napapagod na ako sumunod. Sumuko na tayo. Nandiyan na si Ninya. Siya talaga yung tunay na may-ari. Sa kanya lang yun. At hindi sa atin yun, Ma. Kaya para awa nyo na, tigilan nyo na! Wala kang kwentang anak! Traitor ka! Hindi mo ba alam na balang ginamit mo? Nakakapanghina! Tama ka! Nakakapanghina talaga yan dahil pilak yan eh! Marlon! Bakit mo ginawa sa akin to? Nay, marami ka na nasaktan. Sobra sakim nyo na. Hindi ko na kaya, Ma. Hayaan na natin si Ninya. Yung buhay na tinatamasa natin. Hindi talaga sa atin yun. Kay Ninya yun, Ma. Sapat na nagkaroon tayo ng karanasan. Okay na. Kaya tama na to, Ma. Hayop ka! Papatayin kita! Sayang lang ang batong tinago ko para sa pagiging aswang mo! Pero buti na lang hindi ko nabigay sa'yo! Dahil traitor ka! Papatayin kita! Marlon! Ako harapin mo! Bitawan mo ako! Umalis ka dyan sa likod ko! Yung ahas! Nangihina ako dyan! Alisin mo yan! Marlon! Marlon, umalis ka na! Umalis ka na! Gabi, hilahin mo siya palayo, dali! Oo! Marlon, tara na! Bilis! Hindi! Gusto niya akong patayin! Hayaan niyo na siya! Hindi, Marlon! Umalis ka na dito! Alis na! Gabi, bilisan mo! Bitawan mo ako! Nakakapahina! Hinihigop na yung lakas ko! Tama na! Katapusan mo na ngayon! Aba! Tapusin na natin to! Itong sa'yo! Tama na! Pinulupot ko sa leeg niya ang ahas at kitang-kita ko ang daloy ng dugo nito sa loob. Patunay na hinihigop nito ang lakas ng aswang na yon. Hindi nagtagal, lumupaypay ang aswang at dun ko naman siya binitawan. Ngayon mo sabihin na ako yung talunan. Sinong patay sa atin ngayon? Tapos na ako sa iyong Aira ka. Nanay ko naman ang sasampal sa iyo sa kabilang buhay. Apo, tapos na. Kaya pala mahirap din tibagin nito bilang tao. Dahil aswang pala siya. Mabuti na lang at napuksa na siya. At iyan, ang akral, hindi pwedeng habang buhay nasa iyan. Nakahigop na yan ang lakas ng aswang. At magiging lakas mo rin yon. Pero hindi ako sigurado kung makokontrol mo yon. Ano po gagawin ko dito, Lolo? Kailangan mo ng albularyo, Apo. Engkanto kasi yan na pinamamahayan ka. Pero bago yan, puntahan muna natin yung tatay mo. Pwede kang humiling sa akral na yan. At baka sa tatay mo yan magamit. Tulad
Tulad ng sabi ni Lolo Rambo ay pinuntahan nga namin ang tatay ko. Pero dinala namin ang katawan ng ina ni Marlon at binigay ito sa kanya. Pero hindi siya iniwan ni Lola Guana at Gabi, habang si Tatay Raul naman ang sumama sa akin para puntahan ng mental. Pagdating namin roon, nakita ko ang papa ko na nasa loob ng isang kulungan. At ang sabi ng nagbabantay, pinakulong raw siya ni Ira dahil nananakit at hindi naman nagsasalita ng maayos. Hoy, Marlon. Uy, Karen. Anong ginagawa mo dito? Di sinusundo ka. Sinusundo? Oo. Wala ka kasing kasama dito eh. At saka pinapabalik ka kasi ni Papa sa bahay. Gusto ko daw niyang makita. Naku, Ninya. Huwag na. Nahihiya na talaga ako eh. Ay, alam ko naman na may mga nasabi akong hindi maganda sa'yo. Pero kung ano man yung kasalanan ng mama mo, huwag mo saluhin yun. Magkaiba kayo ng pagkatao, Marlon. At isa pa, ilang beses mo ako niligtas sa kanya, di ba? Magkaaway tayo noon, oo. Pero sa oras ng kagipitan, nandiyan ka rin naman palagi eh. Kahit simpleng pagbibigay ng address ko nasan si Papa, ramdam ko naman na hindi ka katulad ng mama mo eh. Niligtas mo rin ako nung bata pa tayo. Nung sinaksak niya ako. Para hindi ako matuluyan, di ba pinigilan mo siya? Patunay lang yun na ayaw mo kong mamatay. Na ikaw pa rin si Marlon. Na kahit hindi ko kadugo, kapatid ko pa rin. Kaya tara na, huwag mo nang hintayin magsawa ka dyan sa loaf bread. Di naman masarap yun kapag walang palaman eh. Tulala siya habang nagsasalita ako. Pero sa huli ay pinatong niya ang tinapay sa ibabaw ng baso at tumayo. Nagsuot lang siya ng salamin at nauna nang humakbang palabas. Kaya nadala ko siya pauwi at naiharap kay Papa. Anak kasi talaga ang turing ni Papa sa kanya. Kaya sa kabila ng lahat, magkasama pa rin kami ulit. Lumaki lang ang pamilya namin dahil nandyan din si Lolo at Lola. Bale si Tatay Raul lang ang hindi namin nakasama dahil may pamilya naman siya sa lugar namin sa Liblib. Sa ngayon po ay wala nang sanib ang gintong ahas sa akin. Naalis ito ng albularyo sa katawan ko. Kaya bumalik ang orihinal na pakiramdam ko. Nakakapanibago lang dahil parang ang hina ko na. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar at Sir Jay. Ako pong muli ito, si Ninya, lubos na gumagalang.